at nakagagawa ng pagkakulap tungkol sa perspektibo at pananaw sa migrasyon. Maraming salamat. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ay magkakaroon muna tayo ng isang gawain na pinamagandaan dito, hulaan mo. Magpapakita ako ng larawan at hulaan ninyo kung ano ang pinapaiwatin dito. At ang makakasagot ay bibigyan ko ng karagdagang puntos. Maliwanag ba yung class? Opo! Para sa unang larawan, sino ang makapagsasabi sa akin kung ano ito? Yes, Michelle? Migration po. Tama, mahusay. Ito ay migrasyon. Para naman sa ikalawang larawan, sino ang makapagsasabi sa akin kung ano ito? Yes, listen. Globalisasyon. Mahusay. Ito ay globalisasyon. Para naman sa ikatlong larawan, yes, Trisha May. Entrepreneur po. Mahusay. Batid, kung handa na kayo sa ating tatalakay ngayong araw, maaari niyo bang sabihin sa akin na handa na ako? Handa na ako! Kung ganon, may ideya na ba kayo class kung ano ang ating tatalakay ngayong araw? Opo! Sino dito ang may kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa? Yes? Kung ganon, ano naman ang trabaho ng iyong kamag-anak sa ibang bansa? Yes, Michelle. Ma'am, nurse po. Kung siya ay isang nurse, ay kabilang siya sa specialist. Nandarayuan ang mga tao bilang isang manggagawang manual, highly qualified specialist, entrepreneur at review bilang isang membro ng pamilya. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay patungkol sa migrasyon. Ano nga ba ang migrasyon? Pakibasa? Rosan? Migrasyon ay ang paglipat ng mga tao mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar upang manirahan, magtrabaho o maghanap ng mas magandang oportunidad. Maraming salamat. Ang migrasyon ay ang paglipat ng isang tao sa ibang bansa upang maghanap ng mas magandang oportunidad at magtrabaho na malaki ang sahod. Dahil sa masalimuot na daloy ng migrasyon, ay nakapagdala sila ng pangkalahatang obserbasyon. Pakibasa muna. Sino ang gusto magbasa? Yes? Michelle. Pangkalahatang obserbasyon. Globalisasyon sa migration. Tumataas ang bilang ng mga bansang nakakaranas at naapektuhan ng migration. Ang mga bansang madalas tutakon o dayuhin tulad ng Australia, New Zealand, Canada at United States ay patuloy pa rin dinadagsa at sa katunayan ay nadadagdagan pa ang bilang ng mga bansang pinagmumulan nito. Malaking bilang ang mga migrant ay tulad sa mga bansa sa Asia, Latin America at Africa. Batay sa iyong pananaw, bakit madalas dayuin ang nabanggit na bansa sa iyong binasa, Michelle? Madalas dayuhin ang mga bansang nabanggit sapagkat ang mga bansang ito ay mauunlad kaya mataas ang oportunidad na makahanap ng magandang trabaho na may maganda o mataas na sweldo at magandang ulihan. Mahusay. Madalas dayuin ang nabanggit na bansa sa unang pangkalatang migrasyon dahil sa sila ay maunlad at may mas magandang oportunidad at mataas ang sahod nila sa nabanggit na bansa. Tumako naman tayo sa ating ikalawang pangkalatang obserbasyon. Pakibasa. Yes, Roxanne. Mabilis ang paglaki ng migration, ang kapal o dami ng mga nandarayuhan ay patuloy ang pagtaas sa iba't ibang rehiyon ng daigdig. Maraming salamat, Roxanne. Dahil sa ibinibigay na oportunidad ng isang bansa, gaya na lamang dito ay ang trabaho. Sa ibang bansa ay may mas magandang oportunidad at mataas ang sahod, hindi kagaya dito sa atin. Next is, ako naman tayo sa ikatlong pangkalatang obserbasyon. Sa tatlong pangkalatang obserbasyon ay mayroon itong uri, pagkakaiba-ibang uri ng migrasyon. Ito ay ang una ay permanent migrants, pangalawa ay irregular migrants, at ang pangatlo ay temporary migrants. Dumako tayo sa permanent migrants. Sino gusto mong basa? Yes, Michelle. Permanent migrants. Ito naman ay tumutukoy sa nandarayuhan na hangad ay manirahan sa permanente sa lugar
lugar ng kanyang trabaho. Ang permanent migrants naman ay kung saan ang isang tao ay pumunta sa ibang bansa upang tuluyan na doon manirahan at hindi na babalik sa kanyang tinagmulan o dating tirahan. Umako naman tayo sa irregular migrants. Pakibasa, listen. Mga nagdarayuhang nagtungo sa ibang bansa na hindi dokumentado, walang permit para makapagtrabaho, magtrabaho o mag-overstaying sa bansang pinuntahan. Maraming salamat, Giselle. Ang irregular migrants naman ay kung saan ang isang tao ay pumunta sa ibang bansa upang magtrabaho na walang tamang permit o papeles, kaya ito ay tinawag na irregular migrants. Dumako naman tayo sa ikatlo, ang temporary migrants. Pakibasa, Trisha. Ang temporary migrants ay mamamayang nagtungo sa iba't ibang bansa na may kakulangan, permiso at papeles upang doon magtrabaho o manirahan sa tangkang panahon. Ang temporary migrants naman ay kung saan ang isang tao ay pumunta sa ibang bansa upang magtrabaho gaya na lamang ng mga OFW. Diba ang mga OFW ay may kukulang kontrata o permiso na mapababae o lalaki ay pumunta sa ibang bansa upang magtrabaho na minsan 3 o 2 taon lamang ang kanilang kontrata sa kanilang pinagtrabahuang bansa. Batid kung madami kayong natutunan ngayong araw o inaral ay magkakaroon tayo ng isang aktibidad. Maglabas lamang kayo ng isang malinis na papel upang doon kayo magsagot. Pakibasa ang panutuklas ng sabay-sabay. Unan ang tatlong pangkalahatang obserbasyon ukol sa migrasyon sa pamamagitan ng bubble map. Kung gayon, naintindihan niyo ba ang panutuklas? Opo! Kung gayon, pwede na kayong magsimula. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang sagutan ang inyong aktibidad. Tapos na ba ang lahat? Opo! Kung tapos na kayo, maaari niyo po ipasa mula likod papuntang harap. Maraming salamat. Upang talagang malaman ko kung kayo ba ay nakinig o may natutunan ngayong araw, ay magtatanong ako. Ano ang, batin natin inaral, ano ang 3 pangkalatang obserbasyon? Yes? Rosan? Ito po yung globalisasyon ng migration, mabilis ang paglaki po ng migration, pagkakaiba-iba ng uri ng Magaling. Ano naman ang temporary migrants? Yes? Rosan? Ang irregular migrants ay ang mga mamamayan na nagtungo sa ibang bansa, hindi dokumentado, walang permit para magtrabaho at sinasabing overstaying sa bansang pinuntahan nito. Ano naman ang temporary migrants? Yes, Rosan? Ang temporary migrants po, ito po yung tawag sa mga mamamayan na nagtungo sa ibang bansa na may kaukulang permiso at papeles upang magtrabaho at manirahan ng takdang panahon. Magaling. Magpapakita ako sa inyo ng isang talahanayan na kung saan naglalahad ng ibang uri ng migrasyon ng overseas Filipino noong taong 2012 hanggang 2013. Ito ang ating talahanayan. Ano ang, bati sa talahanayan na ating pinakita, ano ang pinakamaraming uri ng migrasyon noong taong 2012? Yes, Roxanne? Permanent migrants. Mahusay. Ano naman ang pinakamaraming uri ng migrasyon noong taong 2012? Yes, Maricar? Permanent migrants dito. Mahusay. May isa akong itatanong sa inyo. Kung marami ang taga-Korea na pumunta sa Pilipinas upang mag-aral ng kolehiyo, anong uri naman ng migrasyon sila nabibilang? Yes? At bakit? Yes, Michelle? Ma'am, sa temporary migrants po, kasi sila po ay may kaukulang permiso at papeles upang manirahan ng may takdang panahon. Halimbawa na lamang po niyan ay mga foreign students at na nag-aaral sa bansa. Mahusay. Batid kong
kayo ay nakinig at may natutunan, ay magkakaroon kayo ng maikling pagsusuri.